Burak, may nakadapang problema. Absent daw kasi siya nung nagsabog ng katangusan ng ilong. Kaya naman na-challenge siya. Ako si Arcel Ocampo alias Burak, proud to be Pango. Bakulaw daw po, sinagaan ng pison. Siyempre po bilang isang tao, masasaktan po ako sa ganung panalait nila sa akin. Boom! Baro! 101% po ma'am, pangarap ko po yun. Mga kababayan, ang pangarap ko ilong maging katulad ni Ding Dong Dantes. Okay po. Inon lang po Panguman ako ma'am, ba't di nila ako subukan mahalin? Para malaman nila talaga. Boom! Bango! Para tumangos ang kanyang ilong, ginagamitan daw niya ito noon ng sipit ng sinampay at maging ng maliit na tongs. Opo, ito nga po yun. Hanggang sa paglaki po, ginagamit ko po itong sipit na to. Sakali po, tumangos ang ilong ko. Kahit masakit, ma'am, pipigiling ko. I need say ulit. Pero hindi na po magkasya. Sobrang laki ng ilong ko. Ay na po magkasya talaga. Wala na po pagkasya sa sipit. Yung tong po, ito po yun. Tapos po yung sipit, magpiprito po ako ng pritong ilong. Ito na po yun. Yan. Yan. Ay, di pa rin po magkasya. Bubuka po masyado, ha? Yan. Kasya na po. Yan. Boom! Bango! Nananawagan po ako. Sino po yung may puso? Si Doktora Biquebelo, si Doktora Kalayan. Sana po yung matulungan niyo po ako. Patungusin niyo po ang ilong ko. Tila sa ganitong konsepto nagmula ang pinagkakaguluhang produkto ngayon sa Divisoria. Nahulog ng langit daw para sa mga pango. Dito hindi na kailangan pa ng anumang operasyon o retoke sa mukha. Kailangan lang daw isipit ang mga clips sa ilong sa loob ng 30 minuto. Ito ang nose clippers na made in China. 70 pesos kada piraso. Panggamit to pampatangos ng ilong. Effective daw ba? Oo daw. Kaya nga bumabalik sila. 5 minutes, tatanggalin si kakabit ulit. Ganun lang, para lang libangan, wala kang magawa. Meron nga ako neto Mars. Pero dito ko mas nilalagay para may dating. Yun nga lang, mahaba-habang pasensya raw ang kailangan dahil hindi magiging instant 7 ang ilong mo dahil lang dito. Kailangan daw araw-araw itong isipit sa ilong bago raw makita ang di umano'y epekto. Ang nose clippers, hindi na lang sa mga bangketa mabibili. Pati na rin ngayon sa iba't ibang mga mall sa Metro Manila. Sa internet nga, meron na rin. Iba't ibang kulay at disenyo. May isa pang pinag-uusapang pampatangos ng ilong sa internet. Ang nose lifter na ito mula Korea na nagkakahalaga naman ng humigit kumulang 1,500 pesos. Gawa raw sa polyvinyl chloride butyryl, parang plastic. At isinusuk-suk daw ito mismo sa loob ng ilong. Dahil di hamak na mas mura at mas instant daw ang epekto ng mga nose clipper at nose lifter, naengganyo ang mga katulad ni Reyna Rose na gamitin ang mga ito. Para pag kailangan ko, pag may mga rackets ako, magagamit ko siya. Meron ko sa akin salihan na bikini open. Then, tinry ko kasi siya with makeup and then feeling ko sa stage, makikita siya na maganda. Madadagdagan yung aura ng mukha. Bata pa lang, suki na raw sa mga beauty pageant at bikini open si Reyna Rose. Makinis man daw ang kanyang kutis at maamo ang mukha. Nai-insecure pa rin daw siya sa kanyang pangong ilong. Siyempre, pag nasa stage ka, malayo ang mga horado sa'yo. So, hindi katulad sa iba na pag kung may camera na mapopokus ka,
malayo sila. So kung hindi matangos ilong mo, parang wala silang nakikita. Parang walang angat sila nakikita. Hindi katulad ng pag merong ilong, mapa side view, mapa front, pansin. Hindi na raw sapat sa kanya ang remedyong nose massage. Kahit pang paglalagay ng nose line at contour sa mukha sa pamagitan ng makeup. Kaya sa internet siya humanap ng solusyon. Every time, chinecheck ko siya kung andyan pa siya. Kasi baka mamaya, nasingot ko na. Baka mamaya pumasok na siya sa loob ko. Pero hindi naman, kasi pag nakabend naman siya, nakahold naman siya. Huwag ka lang masyadong tatawa ng sobra kasi ano siya sa loob, nagagalaw din. Pero sa oras na makaipon, pangarap pa rin daw ni Reyna Rose na magparitoke ng ilong. Handa na, kasi marami na din akong nakikita. Kahit sa mga friends ko na ng ilong. Ngunit paalala ng mga eksperto, Yung nose, kahit 1 year, 2 years, kahit anong ipit-ipit mo yan, talagang yun na yun. Mag-grow na lang yung nose natin, depende sa genes niya, sa genetic makeup niya. May iba, mukhang flat siya sa umpisa, then nag-grow siya kasi still growing. Pagdating ng mga 14, 15 years old, yun na yung maturation ng nose. sa talaan ng Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons Incorporated o PAPRAS, ilong ang nangungunang ipinaparitoke ng mga Pilipino. At kung dati raw, bahagi ng tissue mula sa tenga o silicone ang inilalagay para tumangos ang ilong, ang latest daw sa rhinoplastic surgery ngayon ang paglalagay ng Gore-Tex para magkaroon ito ng bridge. Higit sa lahat, sa procedure na ito, hindi raw halatang ikay retokada. And then you can add tissue galing sa'yo, pwede ka kumuha sa tenga, pwede mo siya ibalot ng tissue para ilagay sa ilong para mas safe siya. Para hindi sila magbutas pagka kasi may iba, kung gusto mo na matangos, lagyan na ng silicone implant, kintab-kintab na ng nose. Para naman sa mga takot magpa-opera, uso sa Korea ang Haiko, kung saan ang sinulid ipinapasok sa loob ng ilong sa pamamagitan ng injection. Nito lang Webes, si Kate nakaschedule sumailalim sa Haiko nose lifting. Yung friend ko isa, nag-undergo din siya dito. Nakita ko na successful naman, maganda eh. And then I heard na etong treatment na to is nag-range lang siya ng 25 to 35,000 and it's safe. Kung titignan, hindi naman kapanguan ang ilong ni Kate. Pero nais daw niya itong ma-enhance para raw mas maging presentable siya bilang assistant project manager. Doesn't mean na nagpaganito ka is worst case ka na. There's always a room for a minimal enhancement lang naman. Since humarap ako sa client for a meeting, so dapat presentable. Pinayagan kami ni Kate at ng kanyang doktor na kunan ang gagawing proseso ng Haiko nose lifting. Okay, dun sa nose mo, ang maganda kasi ma-augment natin yung bridge mo. Kasi although hindi naman siya malapad, kailangan maganda ma-augment natin itong bridge mo para umangat siya ng konti, para mag-complement dito sa tip. Kinakabahan pero excited. Mas nangangibabaw yung excitement ko eh. Yes, this is it! Una muna siyang nilagyan ng anesthesia. Itong needle, yung thread is around 80 millimeters. So siguro around 100 ang haba. Maya-maya pa, isa-isa nang ipinasok ang bawat sinulid sa ilong ni Kate gamit ang panginiksyon. Umabot sa 35 na sinulid ang ipinasok sa bridge part ng kanyang ilong. Matapos ang 20 minuto, tapos na ang kalbaryo ni Kate. Hindi ako maniwala. Naiyak ka ba? Promise, hindi ako maniwala. Ganun lang kabilis. Anong masisay mo? Amazing, amazing. Promise. Ang Haiko kasi, napakaganda kung saan imbis na operahan ka, ang downtime mo matagal bago ka gumaling. Ito, this can be an office procedure na after this procedure, pwede ka na uling makabalik sa trabaho mo. And of course, walang hiwa ito, isang advantage. Plus, mabilis gawin. Ito, absorbable to at very fine. Similar lang ang pag-alaga katulad ng isang tao na walang threads na nakalagay sa loob ng ilong niya.
Ang presyo para sa prosesong ito, 25 to 35,000 pesos. Pero dahil natutunaw daw ang sinulid sa loob ng ilong, tumatagal lang ito ng 1 hanggang 2 taon. Hindi lang tayong mga Pilipino ang tila nahuhumaling sa pagpapatangos ng ilong. Ang mga kapitbahay natin sa Asia, ito rin ang madalas pinapangarap. Sa isang banda, kanya-kanyang desisyon para sa kanya-kanyang katawan. Siguraduhin lang na ika'y ligtas at hindi lang magsisisi sa huli.